pinagkatiwalang topic sa akin, managing the impact of agriculture in the environment. No? So, sa akin personally, ito ay napaka-importante. At sabi nga, may tama sa puso. Kasi kung bakit, no? Alam po natin na agriculture ay sinasabing ito yung ating backbone ng ating Philippine economy. No? At ang ating pong pagkain ay nakadepende din sa agriculture. So, ang ultimate na goal po natin sa field ng agriculture ay para po makapag-produce ng pagkain at fibers para sa ating population. So, our populations demands for higher productions of foods. So, napakahalaga ng agriculture, napakahalaga ng pagpuproduce ng pagkain. Pero meron din tayong inaalagaan na ating pinangkalikasan. So, pag sinabi po nating environment, ito ay nangangahulugan na anything na nakikita natin sa ating kapaligiran. So, hindi lang po ito yung mga may buhay na nakikita natin. No? Sinabi natin mga biotic. No? So, hindi lang ito yung mga hayop, mga halaman. Of course, kasama po tayo sa tinatawag nating environment. No? So, kasama din yung mga abiotic elements ng ating environment, yung ating hangin, yung ating kalupaan, ang ating tubig. So, kung sinasabi nating ang agrikultura, no, ay napaka-importante sa ating sangkatauhan, no, kasi sila ang nagbibigay ng pagkain. No? So, ibig sabihin po, ay malaki ang kanyang impact sa ating environment. Yung tinatawag nating production ng food and fibers, that is the positive impact. No? Pero, hindi rin po natin maiaalis na meron ding mga negative impacts ang agriculture sa ating kapaligiran. So, ang lecture ko pong ito ay nakatutok doon sa kung paano maiwasan o mamamanage yung negative impact ng agriculture sa ating kapaligiran. So, pag sinabi po nating agriculture, no? So, it encompasses, unang-una is crop production. Sa crop production, so it entails yung mga food crops at saka mga non-food crops. So obviously, pag sinabi nating food crops, ito yung ating mga kinakain. No? So sa Pilipinas, ang common, no, na pinaka-staple food natin is rice. No? And also, of course, yung mga vegetables na kinakain natin. No? But then, kasama din sa crops na ating inaalagaan o pinaparami, yung mga forage crops. Ito yung pagkain ng ating mga hayop. Meron din tayong mga special crops na tinatawag, yung mga crops na nagpo-provide ng mga oil, essential oils, o yung mga ingredients paggawa ng mga perfumes. No? So, kasama din sa agriculture yung pagpuproduce natin ng mga forest products. No? Forest products, alam natin yun, mga puno, mga halamang gamot, no? Yung mga fibers na kailangan din natin sa ating buhay. No? So, kasama din dito yung productions ng honeys, no? Honeys from the bees. No? So, ngayon, so tayo sa pamantasan ay nag-engage dito, no, sa honeybee productions o honey productions. So bukod sa pag-grow ng iba't ibang klase ng halaman, no, ang agriculture din ay
encompasses productions of livestock, no? And poultries. Kasama din dito yung fisheries at saka aquaculture. No? So, sa livestock, meron tayong mga ruminant animals. No? So, na nagpo-provide sa atin ng karne, ng gatas, o nung kanilang mga balat para doon sa ating needs, para sa ating mga tawag dito, yung ginagawa nating leathers. No? So, mayroon din tayong mga swines, yung mga baboy, no? For meat products, for our meat needs. So, poultry, so nagpo-provide siya ng karne, nagpo-provide ng itlog para sa ating pagkain. And of course, we have the aquaculture, no, in fisheries. No? So, mga isda, shrimp, yung mga clams, o tahong na tinatawag natin. So, lahat ito ay ginagawa natin sa Pilipinas. We do farming on this, ano? Sorry, ano pa nangyari dito? Hindi ko naman napindot ko na. Yan. So, makikita natin, no, na talagang nasa agriculture, no, yung ating kinabubuhay, no, produce ng ating kinabubuhay. Pero kahit sinasabi na ang agriculture ay sintandana ng kabihasnan o ng ating mula pa nung araw ay meron tayong agriculture, masasabi natin na ang agriculture ay hindi madali. No? So, naalala ko nga, pag yung aming mga agriculture students dito, ano? So, ang tawag ng iba ay maglulupa, and so on. No? So, agriculture is a very challenging field. No? So, hindi ito pwedeng makuha sa pamamagitan ng trial and errors. Hindi po pwedeng by chance ang pagpuproduce natin ng ating mga agricultural products. No? Hindi pwedeng bara-bara. Kasi, when we say agriculture, no? Agriculture is an art. Isa itong arte, no? Na kung saan kinakailangan natin ng knowledge, kailangan natin ng kaalaman, at ng kakayahan para yung knowledge natin ay maisagawa natin. No? And we need also creative approach. No? Dapat yung ating mga farmer, creative din kung paano ba i-apply yung kanilang mga knowledge sa pagpapalago ng ating mga halaman at mga kahayupan. So, kailangan mabasa ng farmers yung kanyang lupa. No? So, paano natin masasabing dapat nababasa ng farmers yung kanyang lupa? No? So, hindi pwedeng basta magtanim. So, dapat sa isang tingin mo pa lang sa iyong kalupaan, sa iyong pagtatamnan, alam mo na ang pangangailangan, no? Anong klase ng lupa yan? Ito ba ay malagkit? Ito ba ay mapula, buhaghag, maitim, or whatsoever? No? So, kailangan nating i-analyze muna, no? Yung ating gagamitin sa ating pagtatanim, no? Kasi kung basta lang tayo nagtanim at hindi natin inalam kung anong klase meron tayo ng lupa, and then hindi tayo sigurado, no, na yung ating itinanim ay mabubuhay. So, we have also do some creativity, no, para mapaunlad yung ating tinatawag na pagpa-farming, no? Halimbawa ng creativity, no? Halimbawa sa isang taon, nagtatanim ka lang ng isang crop, no? So paulit-ulit lang.
no? So, maobserban natin kapag monocrops lang, no? So, baka dumating yung yung first cropping, okay lang, halimbawa maganda naman ang yung lupa, no? So, nakapag-produce ka. The second time around, mapapansin mo, pakaunti na ang iyong produce. At dumarami na yung peste, no? So, kailangan din natin siyang i-analyze, bakit kaya, no? Baka kasi nasanay na doon yung mga insekto na dumalaw kasi alam nila nandun palagi yung crop na paborito nila and so on, no? Tsaka yung bawat halaman kasi may kanya-kanya silang paboritong pagkain katulad ng tao, no? So kung isang crop lang, isa yung kanyang paborito na pagkain, later on sa katagalan nauubos yung nutrient na nandoon kung hindi ka mag-apply, no? So isa siyang napaka-importanting art ang agriculture, no? So bukod sa pagiging art, sinasabi din natin na ang agriculture ay isang science, no? Science kasi kailangan nating pag-aralan yung ating lupa. Kailangan nating pag-aralan yung ating halaman. Kasi bawat halaman may kanya-kanya siyang gusto, may kanya-kanya siyang adaptation. No, hindi po pwedeng gusto lang nating magtanim ng ganitong halaman kasi wala dito, ay magtatanim na tayo. No? So, ano yung characteristics ng halaman? Ano yung kanyang conditions para siya ay mag-grow? No? Kailangan din nating pag-aralan ano yung hayop. No? So, ang hayop kasi, no? Although natuturuan sila, pero mayroon silang sariling mundo, no? Hindi natin po pwedeng halimbawa, alaga tayo ng baboy, no? Gusto natin maganda yung kanyang bahay, lalagyan pa natin ng portion doon para siya dumumi. Ay hindi po pwedeng sabihin natin sa baboy na doon ka nang dudumi, no? So we have to understand yung behavior ng ating mga hayop, no? So hindi sila yung mag-adjust para doon sa practice na gagawin natin. We have to adjust our practice depending on their needs. No? So, kailangan din nating i-monitor o pag-aralan yung ating environment. No? Lalo ngayon, napapansin natin, napakainit ng panahon. No? So, kahit nasanay na tayo na magtanim o mag-alaga ng ganitong hayop sa ganitong panahon, mapapansin natin na ang panahon natin ay kakaiba sa ngayon. No? So, kailangan din nating pag-aralan, no, yung ating environment para may adapt natin yung ating practice. No? Kasi halimbawa, ang init-init. So, siguro yung dating crops na tinatanim natin on field ay hindi na magiging maganda. Baka pwede tayong maglagay ng coverings o sa greenhouse. No? So, yan yung science sides ng agriculture. We have to understand every aspect ng bawat component ng ating pagsasaka. No? Kung saan sila itatanim, anong klaseng kapaligiran ng pagtatanan mo, ano ang behavior ng hayop at ng halaman na ating aalagaan. And of course, no, to make agriculture sustainable, no, dapat ang agriculture din ay tinatrato natin na isang negosyo. No? So, agriculture as a business, no? So it includes the production, processing, and distribution of agricultural products. No? So, mapapansin po natin, no, na sa Asian countries na lang, nung araw, maraming nag-aaral sa iba't ibang universidad ng Pilipinas na taga-ibang bansa. No? Graduate po ako sa CLSU. Nung panahon ko, napakaraming foreigners na nag-aaral ng agriculture sa CLSU. So how much more sa UP,
sa Mindanao University at sa ibang magagandang universidad sa Pilipinas. Pero kung titingnan natin ngayon ang estado ng agriculture, kumpara doon sa ibang bansa, no? Ako po ay nasa agriculture, nagtuturo ng related agricultural subjects. Pero aminado ako, parang nahuhuli po tayo sa ngayon. Yung mga tinuruan o yung mga nag-aral sa Pilipinas, ngayon titingnan nyo ang kanilang agricultural economy, maayos. No? Dati tayo yung mga nag-export ng ating produkto sa kanilang bansa, kaya nga tayo nakilala. Pero ngayon, tayo yung umaangkat ng kanilang produkto para sa kakulangan ng ating agricultural products. So, bakit po kaya? Bilang anak po ng isang farmer, no? Ito ay na-observe ko noon, na ang ating mga farmers talaga ay hindi mga negosyante. So nagpapasalamat ako sa mga panahon ito, no? Kasi isa na yan sa inaano ng Department of Agriculture. Pero nung araw kasi, no? Ang ating mga farmers lang, magaling silang mag-produce. No? Magaling mag-produce ng kahit anong agricultural products. Pero yung business side, parang napag-iiwanan. No? Hindi nga tinitreat ng farmer na negosyo ang agriculture. Bakit hindi tinitreat? No? Kasi masaya na sila na sila ay may produce. Noon, ang ating mga farmer, ang listahan na sa kalendaryo lang. Kaya hindi talaga napo-compute kung kumikita ba o hindi. No? At saka ang labor, hindi nila tinitreat as expenses. No? Kung magko-compute ng expenses, walang labor. No? So parang yung labor nila libre. No? So, agriculture po is a business. No? So, hindi lang production ang concern ng agriculture, no? Kundi kasama yung processing ng agricultural products. Pag sinabi natin processing, mga post-harvest processing, primary and secondary processing, no? Transportation, and so on. And distribution. Pag sinabi natin distribution sa mga consumers o sa mga sales channels. No? So, para po ito makita natin yung kabuuan ng ating agriculture field dito sa ating bansa. So, to fully understand, no, how agriculture impact our environment, no? So, hayaan niyo po akong bigyan kayo ng mga importanteng events, no? Kung paano ba na-develop ang agriculture sa mundo, no? So, maiksi lang naman ito. Kasi sabi nga, sa pagsosolve ng isang problema, kailangan po nating malaman yung ugat. No? So, the root cause of the problem. Okay? So, sa history ng agriculture, no, nung kaunahang panahon pa, ang ating mga ninuno, ay hindi naman sila nagtatanim para sa kanilang mga pagkain. No? So, sila po ay naghahunt at naggagather ng food para pakainin ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga pamilya. No? So, mga wild, nung araw po ay walang mga tinatanim, hindi nagtatanim ang ating mga ninuno. Kumukuha lang sila ng mga wild plants at mga wild animals para sa kanilang mga pagkain. No? So sabi natin, siguro, maganda pa yung environment noon. Kasi kakaunti pang tao. Mayaman pa ang ating kalikasan. No? So anything they need, pwede pa nilang kuhanin sa ating sa kalikasan. No? So between 10,000 and 12,000 years ago, no?
So people continue to adopt and domesticated wild plants and animals for human use. No? So ayon po sa aking pananaliksik, no, nung panahon daw na ito ay natutunan ng tao, no, na mag-adapt o kumuha ng mga wild plants and animals, no, doon sa bundukan siguro, sa ibang lugar, no, para sa human use. So nag-start yung domestication na tinatawag natin. So yung wild plants and animals ay natutunang i-domesticate ng ating mga ninuno. So pag sinabi po nating domestication, no, binabago natin yung natural environment to grow more food. So yung halaman natin ay hindi na siya hindi na doon kukuhanin sa kanyang natural environment, kundi dinala nila sa kanilang lugar at doon inalagaan. No? So ayon po sa pananaliksik, ang mga naunang plants na na-domesticate ay yung mga barley, wheat, legumes, ano? Mga flax. Ito yung mga legumes, ano? And sa animals naman, ang kauna-unahang dinomesticate, inalagaan, naggaling sa wild, ay ang aso. No? So, na-domesticate po ang aso, hindi para kainin. No? Nag-domesticate po sila ng aso noong panahon niyan para magamit nila sa hunting. No? Kasi magaling na hunters sa mga dogs. Okay? So, sumunod sa mga aso ay ibang hayop na katulad ng sheep, goats, cattle, and pigs. No? So, for food, and yung iba naman, no, natutunan din mag-domesticate ng iba't ibang hayop para magamit doon sa pagpa-plow o pagko-cultivate, no, ng ating mga lupang tatamnan. And also for transporting yung mga agri-products. So, nung natutong mag-farming ang tao, no, kasi domesticate nila yung mga wild plants and animals, no? So nakakapag-produce na sila ng pagkain na sobra sa kanilang pangangailangan. Okay? So yung extra food nila na napuproduce ay ginagamit nila kapag may panahon na mahina naman ang kanilang production. At yung iba ay tinitrade for other goods, no? So nang araw uso yung barter, no? Ipinapalit sa ibang produkto. Okay? So with this, no, pumapasok na po rito yung tinatawag nating business sa agriculture. Kasi nagkakaroon na ng trading, no? Nagkakaroon na ng processing, no? So, nung panahon din ito, yung mga formerly nomadic people near their fields and led to development of permanent villages. So, yung mga tao noon, hindi na sila kung saan pa nagpupunta para maghanap ng pagkain. So, nag-farm na sila doon sa malapit sa kanila. No? So, doon din nag-umpisa na ma-develop yung mga tinatawag nating villages. No? Permanent villages. No? Kasi lumapit sila doon sa lugar kung saan sila nagpo-produce ng kanilang mga agricultural products. No? And this became linked to trade. No? So sa history po, ang kauna-unahan yan, ano, na nagkaroon ng nag-practice ng nag-develop ng permanent villages because of agriculture ay yung sa Fertile Crescent, no? Turkey and Iran,
and yung along the Nile River in Egypt, no? So sumunod na rin diyan ang Central America, East Asia, at West Africa, and so on. So, nang matuto po ang mag-farming, no, ang tao, nag-improve din naman ang tinatawag nating technology. No? So, ano-ano ang kaunahang technology na na-develop, no? So, this is already the start of science, no, in agriculture. No? So, kaunahan is yung development ng controlled burning techniques. No? Sa common pong term natin, ito yung pagkakaingin. No? So, sa controlled burning techniques, inaalaw po rito yung maramihang pag-grow ng mga edible na crops. So, sinusunog yung mga damo, mga process and debris, ano? And controlled siya para maiwasan naman yung mga wildfires. So, ibig sabihin, kung ano lang yung target nilang tatamnan, yun lang yung kanilang susunugin para pagtamnan later. No? At sinasabing yung mga Native American tribes daw, at saka Aboriginal Australian peoples, ay na-perfect nila itong klase ng technology. No? And over the years, no, nag-umpisa ang farmers na mag-cultivate ng mga small plots. So, ang gamit lang nila yung mga kamay nila. No? So, napakahirap talaga, no? Or using access para doon sa ma-clear yung mga trees, no? At mga sticks, no? To break up and till the soil sa pag-cultivate, no? And then, sumunod doon, nag-improve yung mga tools. Gumamit sila ng mga bato, mga bronze, mga bakal, ano? So, na-develop na yon. Okay? So, natuto rin silang mag-stock ng kanilang mga agri-products. No? So, stockpiling food jars o yung humuhukay sila sa lupa, no? Para doon impact yung kanilang mga produkto. Natuto rin silang gumawa ng mga clay pots, kakaibang lalagyan para sa pagluluto ng pagkain. So, around 5,500 BCE, natuturan ng farmer sa Mesopotamia na mag-develop ng simple irrigation system. Kasi dati, yung pagtatanim ay nakadepende lang sa dating ng tubig ulan o dating ng ulan. No? Pero dahil siguro lumalaki yung demand sa pagkain, no? So natutunan ng mga sinaunang lahi na mag-develop ng simple irrigation systems. Yan yung pag-channel o yung pagda-divert ng tubig sa mga ilog papunta sa kanilang mga fields. No? So that pwede rin silang mag-farm kahit doon sa mga area na sa una ay hindi suitable for agriculture kasi walang tubig. No? So sa panahon din ito, na-develop yung mga improved varieties of plants. No? So ang kauna-unahan daw na na-improve ay yung wheat sa South Asia and Egypt. No? And then sa Vietnam naman, yung kauna-unahang variety ng palay, no? Na madali siyang mahinog o yung mga short-term variety. So, ganun din nung around 1000 CE, no? So, natutunan ng Islamic Golden Age yung tinatawag nating crop rotation. Yung crop rotation, yung papalit-palit ng halaman na itinatanim sa isang lugar. No? So again, in the 15th and 16th century, so yung mga explorers ay nag-introduce ng bagong variety ng plants
and agricultural products into Europe. So namumulekta sila ng mga wild na plants, no? Galing sa Asia, yung kape, tea, indigo plant used to make blue dyes, ano? So from the Americans naman yung tomatoes, corn, tobacco, no? So namumulekta sila para itanim, no? So hindi lang doon sa mga ibang nakasanayan, no? So may mga bagong varieties na tinatanim na rin. And the next, nagkaroon ng era ng machinery, panahon ng machinery. And that is, nag-start nung early 1970s, no? At ang kauna-unahan ay sa Great Britain, no? So, we have yung horse-drawn seed drill, no? So, dati-dati kasi yung pagdidrill natin ng buto, pagtatanim natin, mano-mano, pakamay, no? So, nagkaroon ng horse-drawn, hinihila na ng kabayo, so mas mabilis kaysa dun sa manual, no? Na-invented din noong 1794 yung cotton gin na tinatawag, no? So, para i-separate yung fiber ng bulak, kanyang buto, no? Nagkaroon din ng mechanical reaper noong 1830s. Nagkaroon ng horse-powered tracer at saka nung steel plow, no? So, hindi na mano-mano, hindi na buto, hindi na yung bakal o bato ang ginagamit sa pag-cultivate, kundi nagkaroon na rin ng steel plow. So, the next era is yung selection ng breeding animals, no? So, dati, from the wild, itatanim. So, only in the process of domestication. But in this stage, nagkaroon na ng selection ng breeding for both plants and animals, no? So, dito nauso yung mga hybrid varieties, hybridization, no? So, doon sa selection, nag-practice ng farmer ng mula doon sa mga magandang crops, magandang ani nila, ipipili sila ng magandang binhi, no? Para makapag-produce ng mas magandang ani, no? So, ibig sabihin, kapag yung hayop na inalagaan nila ay bansot, matagal lumaki, no? So, pag nag-anak yun, hindi yun gagawing breeder. So, ang pipiliin nila yung magandang breeder, no? So, tawag natin sa ngayon yan is yung upgrading, no? So, ganun din sa halaman, no? Between 1950s and 1960s, scientists developed a new strains of high-yield wet and dries, no? So, ito yung start natin ng tinatawag na Green Revolution. Ito yung panahon ng introduction ng mga hybrid varieties. The first Green Revolutions in the world. No? So, sa Green Revolution, nakapag-produce sila ng mataas, no? Pero, no, nagkaroon ng problema, no? So, hindi lang napataas ang production, kundi ano yung naging problema, no? So, to produce high yields, the new strains required chemical, fertilizers, pesticides, and irrigations. No? So, para makapag-produce ng mas marami, kailangan mo din ng mas maraming input. No? So, ibig sabihin, no, pag hindi mo binigyan siya ng marami ding input, hindi rin magiging optimum yung magiging resulta ng iyong production. No? So, after selective breeding, nagkaroon ng tinatawag nating the new Green Revolutions. Okay? So,
ito yung genetic modification for both plants and animals, no? So, sinasabing ito ay nag-umpisa ng 1970s, no? Kung saan scientists found that they could rearrange genes and add new ones to promote disease resistance, productivity, and other desired characteristics in crops and livestock. No? O ito yung panahon ng mga GMOs o transgenic, no, products. No? So yung mga genetic material ng isang crop o isang animals, tinatawag nating DNA, no, ay hahaluan o i-splice ng ibang DNA, no? Halimbawa, yung sa yellow corn, no? Kasi yung yellow corn dati, kailangan to ng ating mga livestock, no? So, so yung ating mga ruminants animals, yung kinakain nila yung forage ng corns, yung mga dahon, mga sanga, no? So, yung ating namang mga poultry, mga baboy, yung mga grains, no? So, dahil yung ating mga animals is very, no, yung health nila is very particular and dependent doon sa kanilang kinakain. Okay? So, madali, kung medyo may problema yung kanilang kinakain corn, madali silang magkasakit. No? So, ang kauna-unahang feed corn, no, na ginawang GMO is yung nag-splice ng antibiotics doon sa DNA ng yellow corn. No? So, pag ginrow mo yung transgenic corn na yan, no, may kasama na siyang antibiotics. No? So, pag kinain yan ng ating mga hayop, may iwasan ng magkasakit yung ating mga hayop. Kasi may antibiotics na siyang kasama sa kanyang feeds. No? So, yun yung kaunahan. But of course, sa ngayon, marami na ginawa, no? Na kung ano-anong mga in-splice sa DNA ng ating mga crops. Kaya mapapansin natin ngayon, lumalabas sa ating mga, maraming tayong nakikita sa market na mga katakwa, no? Kakaibang mga crops. No? Dati nakakita lang tayo ng mangga na kulay dilaw pag nahinog. No? O kulay green kapag pag ano pa siya, pag hindi pa hinog. Pero ngayon may mga iba't ibang kulay na. No? Ang lalaki na rin. No? So, marami ng mga nag-evolve na siya doon sa kanyang natural na characteristics into a different characteristics. No? So, because of genetic modification. No? But of course, as a consumer, minsan natutuwa tayo, no? Pag nakita tayo ng ganon, gusto agad natin, maganda to, malaki, ano? So, gusto na agad natin mabili. Without knowing, ano ba yung kanyang pinagmulan. Okay? So, farmers who grow GM foods increase production with less labor and less land. No? Kasi yung mga GM varieties na yan, sabi nga natin, high productivity, high productive. Mataas ang ani. Bakit mataas ang ani? Kasi naiiwasan na siyang magkasakit. No? May mga pesticide na in-splice sa kanilang mga DNA. No? So kung wala na siyang peste, so maiiwasan na yung mga factors, ibang factors na makapag-control doon sa kanyang makapag-control sa kanyang mataas na productivity. No? At sa dahil productive na siya, hindi na kinakailangang magtanim ka ng malawakan. No? Kahit kaunti lang yung iyong area, makapag-ani ka ng maramihan. No? So, although agricultural science, no, is nag-start doon pa lang sa breeding, ano? Tsaka sa hybridization, no? Pero other scientific advances
na naitala sa history ng agriculture ay yung development ng source of power. No? So dati, yung source of power natin sa crop production o sa animal production is manual at saka animal driven. No? Pero nung 1990, start ng 1900s, no? Yung first electricity first became a power source of farms in Japan, in Germany. No? So nagkaroon din ng gasoline engines. At nung sumunod, nagkaroon na rin ng mga diesel engines, no? At iba-iba pang sources ng power para doon sa ating agricultural activities. No? So, although early 1800s, nag-start o na-discover yung mga essential elements para sa plant growth, katulad ng nitrogen, phosphorus, and potassium. No? Noong 1900s din, nung nauso na yung hybridizations at saka yung GMO, nagkaroon na ng malawakang paggamit ng chemicals. No? Para sa control ng pest. Ito yung mga pesticides, insecticides, no? Herbicides, at kung ano-ano pang sides. No? Kasi nung hindi pa nauuso ang chemicals, so, ang traditional way na ginagamit lang dito is yung mga kumukuha sila ng katas ng mga wild plants. No? So, yun yung pang-spray sa ating mga peste para lumayo sila. No? Or, yung mga ginagamit din nila dati, yung hinahantik. No? Tapos tinitiris na lang yung mga uod, no? Pero nung dahil nga sa nag-start yung Green Revolution, no? Sabi natin yung mga hybrid materials at saka yung mga genetic GMO varieties, kailangan nila ng mas maraming fertilizers na hindi na kayang i-supply ng ating soil. No? So, dito na nag-start yung tinatawag nating chemical fertilization and pest control. So, sa ngayon, no, ang ating agriculture na makikita rin natin sa ating mga social media o sa saan, ano? So, farming in water. Uso na ito ngayon. No? Ang tawag natin dito ngayon ay urban agriculture. No? So, sa urban agriculture, may tinatawag tayong hydroponics. No? So, kahit walang soil, pwede na tayong mag-produce ng crops. No? Meron din tayong tinatawag na aquaponics. No? Yung combination ng productions ng fish at saka ng crops. Meron din tatawag tayong mga aeroponics. No? Aeroponics, sa air lang, nakabitin lang yung ating mga halaman. No? So, farming in water, yung agriculture, aquaculture natin, ano? So, yun yung pinafarm natin sa tubig. No? So, sa ngayon, ito yung ating sa agriculture. No? So, ito yung ating estado sa ating agriculture. Okay? So, kung mapapansin natin, no, na bawat ini-introduce na practice o technology, no, ay meron siyang pwedeng maging epekto sa ating environment. So, yun yung tinatawag nating environmental cost, agricultural development. No? So, the question of sustainability and justice in productions. No? Kasi may environmental cost, pero hindi natin pwedeng itigil ang pagpuproduce ng pagkain. No? So, agricultural food production dramatically increased during the start of
Green Revolution. No? So sa history ng agriculture, no? So dito nag-umpisa yung paggamit ng ating mga chemicals, chemical fertilizers, chemical pesticides, no? Yung pag-incorporate ng mga chemicals sa genes ng ating mga halaman at mga hayop. Okay? So, because of this green revolution, farming practices and technologies resulted to increase in production, but had been produced drawbacks to our environment. No? So, nag-increase ng production, pero nagkaroon naman siya ng negative effects sa ating kapaligiran. So, ito ngayon yung tinatawag natin na modern agricultural practices. So, dito nagsimula yung tinatawag nating agricultural pollution. No? So, it causes the degradation of ecosystem, land and environment due to the modern day byproducts of agriculture. Okay? So, ito ay world data na nakuha ko sa internet, no? Para lang ipakita yung environmental impacts of food in agriculture. Ano ba ano ba yung naidudulot ng pag-produce ng food at agriculture sa ating environment? Okay? So sa chart makikita natin na contributory yung ating food production and agriculture doon sa emission ng greenhouse gases. No? So 26% ng greenhouse gas emission ay nanggagaling sa ating food productions. So ano yung causes ng greenhouse gas emission na ito? Paano nagpo-produce ang agriculture ng greenhouse gases? No? Kasi sa ngayon gumagamit tayo ng kung ano ng iba't ibang klase ng machineries. No? So mga machineries na yan, nagbaburn sila ng fuel, naglalabas sila ng mga usok, no? Carbon monoxide, dioxide, and so on, no? So yun ay nagko-contribute dun sa ating atmosphere. At sinasabi nga na 26% daw ng total emission ay nanggagaling sa food productions. Okay? So, yung food production and agriculture ay may impact din sa ating paggamit ng lupa. No? Dahil lumalaki yung ating population, lumalaki din yung demand for food. No? So, sa ngayon, 50% of the world's habitable land is used for agriculture. No? So, halos yung ating landscape, no? 50% niyan ay agriculture. Ibig sabihin, wala na yung mga puno, no? Wala nang area, yung forest natin, yung area for forest at saka shrubs ay nabawasan na. No? Sa freshwater withdrawals naman, no? Sinasabing 70% ng kabuuang freshwater withdrawals global sa buong mundo ay ginagamit for agriculture. Kasi hindi tayo pwedeng gumamit ng salt water sa agriculture. No? Hindi tayo pwedeng magdilig ng galing sa dagat. So, saan natin kinukuha yung freshwater withdrawals natin? No? So, galing yan sa ating mga lawa, sa ating mga ilog, sa ating mga groundwaters. No? So, pinakamalaking gamit ng tubig ay agriculture. Okay?
And because also of agriculture, no, yung eutrophication na tinatawag natin sa ating mga bodies of water ay napakataas. No, 78% ay caused by agriculture again. No? So ano ba yung tinatawag nating eutrophication? Pag sinabi natin eutrophication, ito yung excessive risk, no? Richness of nutrients doon sa ating bodies of water. Masyadong maraming nutrients, kaya maraming mga kung ano-anong mga plant life, growth of plant life, no? Na nasa ating mga ilog. No? Halimbawa, yung purifications ng mga water lily. Nandun sila kasi maraming nutrients. No? Pero ano ba? Ano ang disadvantage pag masyadong maraming plant life o dense ang growth ng plant life sa ating mga ilog? No? So, siyempre, pinabababa noon yung mga oxygen, dissolved oxygen na kailangan ng ating mga species o yung ating mga aquatic animals. So, mammal diversity. No? So, kumukunti na, no? Yung diversity ng ating mga hayop because of agriculture. No? Kasi sinasabi nga na 94% na daw ng ating global mammal biomass ay livestock. So, ito yung mga raised animals. No? So, kung dumarami yung mga raised animals, nawawala yung ating mga wild animals. So, yung biodiversity niya, kumakaunti na. Kumukunti na yung klase ng mga mammals. No? Ganun din sa ating mga bird diversity. No? So, 71% na ngayon ng ating mga bird biomass ay galing sa poultry na inaalagaan at yung wild birds natin, 29% na lang. So, kumukunti na kumukunti yung klase ng ating mga animals. So, in summary, ito yung environmental impacts ng ating food and agriculture sa ating environment. No? So, in terms of greenhouse gas emission, sabi nga natin, 26% yung food. No? So, paano siya nagpo-produce ng gases? No? So, it could be from the supply chain. No? Supply chain, ito yung pagpapackage natin, pag-retail, pagka-transport, pagpa-process. Kasi we use energy. No? So, we burn fuels. No? So, livestock and fish farms, 30% ng food emissions nung kabuuan ng 26%. No? So, mataas sa livestock. No? So, kasi bukod doon sa mga machines na ginagamit sa livestock, no, alam naman natin pag livestock, nagpo-produce sila ng manures. No? So, yung mga manures ng ating mga livestock, kapag hindi sila properly managed, no, ay during the fermentation process, nagre-release sila ng methane. No? Methane. So, yung methane na yan, kasama yan sa nagpapainit ng ating kapaligiran. Okay? So, manure management, pasture management, no? So, pasture management naman, kapag hindi rin properly managed, no? Nakakalbo na yung ating pasture area, no? Wala nang mga puno, wala nang ganong halaman. So, ano din, pinapabilis niya, no? Yung pag-init ng ating environment. No? So, we have also gas emissions pagdating sa crop productions because of the uses of machineries and yung mga nabubulok na byproducts, no? Kuminsan, ginagawa pa ng ating mga farmers, nagsusunog ng mga pinag-anihan, no? So again, it contributes to greenhouse gas emissions. So, the single reason, no? Isa lang naman talaga ang rason
kung bakit nagkakaroon ng negative impacts ang agriculture sa ating environment. And that reason is the pollution, no, nagagawa ng ating agricultural practices. No? So what caused this agricultural pollution? First, yung paggamit natin ng mga chemical, pesticides, and fertilizers. No? So over time kasi, yung ating mga peste ay nakaka-develop din ng resistance to chemical pesticides. No? Na-immune din sila. No? So, kapag na-immune sila, hindi na sila tinatablan dun sa unang concentration na ina-apply natin, what will happen is, mapupersa ang farmer na mag-apply ng higher concentrations or different formulations for effective control. No? Ganon din naman yung ating soil nutrients. No? Through continuous farming, nadideplete yung kanyang nutrients. No? Tapos yung introduction pa ng mga hybrid varieties o mga GMO varieties, no? It demands increasing reliance on chemical fertilizers. No? Para sila ay mag-produce ng maigi. So with that, no? Sa paggamit ng chemicals, alam natin na yung chemicals have a long-lasting residual effect. Kasi yung pagpuproduce ng marami, that is the short-term effect ng pesticides and fertilizers sa ating crop. No? So habang nag-a-apply ka niyan, nagbibigay siya ng mataas ng production. No? But after production, what's next? No? So, ano yung long-lasting residual effect ng chemicals? No? Yung chemicals na ginamit natin na hindi naman, kumbaga, na sobra sa ating pangangailangan ng ating crops, no? Can contaminate ground and surface water. Pag umulan o kaya nag-irrigate ka, yung chemicals na in-apply mo sa halaman o sa soil, no, ay mawawas out, dadalhin yan ng tubig papunta sa ating mga surface water or groundwaters. Okay? Ibang portion naman yan, habang nag-a-apply ka pa lang, pwedeng tangayin yan ng hangin, yung ating mga chemicals. No? It could be absorbed by plant itself, no? And eventually transferred to animals once they eat the affected plants. No? So, yung residual effect niya, hindi lang doon sa halaman, hindi lang sa lupa. Kasama din sa hayop at sa tao. No? Kasi pag kinain ng hayop, yung halaman na may chemicals, may epekto rin yan sa kanya. So, another causes of agricultural pollution is using contaminated water for irrigation. No? So, may mga connotation kasi tayo na pag marumi ang tubig, maganda yan sa agriculture, maganda yung pandilig. Kasi mayaman sa nutrients. No? Pero hindi natin nalalaman na yung mga tubig na nanggagaling sa mga ilog o sa sapa, no, o kung saan man, sa mga kanal na ginagamit natin for irrigation, pagdilig ng ating mga halaman, ay pwedeng contaminated ng organic compounds and heavy metals. No? So, examples ng mga heavy metals nito, yung mercury, arsenic, cadmium, no?
So, saan pa nanggagaling itong mga heavy metals nito na napupunta sa ating mga source ng irrigation water? No? So, pwede yung manggaling doon sa mga disposal ng industrial and agricultural waste, doon sa mga local bodies of water. No? So, nangyayari kasi sa ating mga kailugan, no? Kung saan may ilog, dumarami ang mga bahay, dumarami ang mga poultry, dumarami ang mga piggery, kasi may mga tao na yung kanilang waste disposal ay diretso doon sa ilog, which is ipinagbabawal na yan ngayon ng ating batas, no? Doon sa ating Clean Water Act. No? So, kapag contaminated ang tubig na ginagamit natin for irrigation, contaminated din yung ating halaman. So, such polluted water could poison livestock. It could also cause crop failure. No? So, another cause of agricultural pollution is soil erosion and sedimentation. No? Kung paano natin ginagawa yung ating soil cultivation, so pwede siyang cause ng soil erosion, no? So, inefficient farming practices could lead to erosion, which declines soil fertility each year, no? Kasi alam naman natin sa crop farming natin, ang kailangan lang natin yung surface soil, no? So, normally, sa surface soil, yung topmost layer, ito yung nasusupport ng ating farming or grazing. So, pag nagkaroon ng soil erosion, nawala yung topmost portion ng ating soil, na kung saan nandun yung fertile soil, no? So, mawawala siya, no? So, magdidecline yung ating soil fertility. At dahil nagkaroon ng erosion, magkakaroon din ng sedimentation. So, it's either yung soil particles na yan ay na-transport through wind erosion or water erosion, no? So, that sedimentation causes the soil to build up in areas such as rivers, streams, and other surrounding fields. No? So, pag nagkaroon ng sedimentation, it will prevent the natural movement of water. No? It will also prevent the natural movement ng aquatic animals and nutrients to other fertile areas. Another causes ng agricultural pollution is our livestock. No? So sa ngayon kasi, yung mga inaalagaan nating mga hayop, no, ay pinapakain natin ng unnatural diets. No? Unnatural, ang tawag natin doon, yung mga commercial feeds and supplements. No? Kasi kailangan nilang lumaki agad ng mabilis, no? Para madala sila doon sa mga slaughterhouses, no? So, yung mga unnatural diets na yan, na ginagamit natin sa ating livestock, could also be, no, cause o contributes to emissions, no? So, dati kasi, yung sa kanilang natural diet, pinapakain lang natin sila ng mga byproducts natin ng mga crops, mga ani nating crops, no? So, yun yung kanilang natural products sa natural diet, no? So, the animals contributed to keeping the farm healthy as well. Kasi yung mga excess natin na mga basura na sa ating crops, kinakain nila, no? So, nababawasan yung emissions. Kasi naiwasan mabulok na yun, no? Kasi nasa stomach na ng ating mga animals. No? So, sa pest and weeds din, no? Yung pagkocontrol natin ng peste at saka ng mga damo using chemicals, no?
nawawala yung mga natural species na crops, no? So, nag-grow na tayo ng mga exotic crops na tinatawag, yung mga introduced na crops. No? So, pag nagkaroon ng introduced na crops, the native population has to deal with new diseases and pests. So, the weeds that is not capable of fighting. No? Kaya makikita natin sa mga conventional farming, diba, ang linis ng kanilang mga production area. Sabi na natin, Instagrammable. Kasi ang linis tignan. No? Kasi itong mga exotic crops nito ay nagiging invasive doon sa mga wild species natin. So, yung mga GMO, no? Yung modification ng genetics ng ating crops and animals will create plant and animal species that can wipe out the existing species in just a matter of years. Okay? So, heavy metals. Ano ba yung mga sources ng heavy metals sa agriculture, no? Of course, yung ginagamit nating chemical fertilizers. Yung mga manure din ng ating mga hayop. Bakit? Kasi kumain din sila ng chemicals. Kumain sila ng mga commercial, no? Feeds na may mga chemicals. Kasi yung iba doon ginagawang supplement. No? So, and other organic waste containing heavy metals. No? So, this could lead to accumulation of heavy metals in the soil. No? So, kapag yan ay nag-accumulate sa soils, and then nag-irrigate ka, kaya ay umulan, no? So, pupunta yan sa ating mga iba't ibang bodies of water. It could be surface water or groundwater. No? So, irrigation can also lead to an accumulation of selenium. No? So, another cause of agricultural pollution is organic contaminants. So, hindi lang mga chemical contaminants. Pati din yung mga organic contaminants. Ano yung mga organic contaminants? No? So, yung mga manures pagdating sa livestock. No? Pagdating naman sa crops, ito yung mga byproducts, ano, na iniiwan lang natin sa field. No? So, minsan din may mga ginagamitan natin ng mga pharmaceuticals, mga antibiotics sa ating mga livestock. No? Or personal care products, yung pinanlilinis natin, mga sabon, no? So, those are organic contaminants na later ay pwedeng ma-deposit sa ating mga soil at pwedeng pumunta sa ating mga bodies of water. So, ano-ano ang epekto ng mga contaminants na ito sa ating environment? Of course, maraming health-related issues. No? Chemicals from fertilizers and pesticides make their way into groundwater that ends up in drinking water. No? So ngayon, may mga lugar tayo na hindi na safe uminom galing sa kanilang mga deep well o shallow wells. No? Kasi na-contaminate na yung ating groundwaters ng kung ano-anong chemicals. No? So, kasama din yung mga oil, degrading agents, toxins from farm equipment, no? That cause health problems when they get into drinking water.
So lahat kasi yan, ng mga chemicals na yan, ay pumupunta sa ating bodies of water at sa ating soils. No? So, health-related issues sa human. No? Sa aquatic animals naman, again, itong mga chemical fertilizers, manures, waste, no? And ammonia undergo transformation into nitrate and phosphate, no? Which could be washed into nearby water bodies, no? So again, they will stimulate the growth of algae o yung tinatawag nating eutrophication, no? So pag adverse ang eutrophication, kumukonti yung dissolved oxygen sa ating tubig, nagkukos siya ng fish kill, no? O nagkakaroon ng sakit yung ating mga aquatic animals. No? So, bacteria and parasites from animal waste can get also into drinking water, no? Which can cause serious health hazards for various marine life and animals. No? So, ganun din, ano? Halimbawa, yung affected na aquatic animals ay kinain natin, no? So, meron ding epekto yun sa ating health, no? Kaya nga, di ba, pag may riptide sa tahong, no? So, hindi po pwedeng kainin. Pero pag yan ay nakain natin, apektado din yung ating health as human being. So, eutrophication. So, na-discuss ko na yan kanina, no? So, soil pollution, depletion of soil fertility, and decrease in crop yields. No? So, sinasabi kasi natin na yung chemicals ay nagre-remain sa soil for years. No? Hindi naman yan basta-basta ma-wash out lang ng tubig. No? So, for years nandiyan yan sa ating soil. No? In the long run, crop yields are reduced. No? Kasi contaminated yung ating soil. Soil losses the optimal characteristics to produce crops due to agricultural pollution. No? In that polluted soil, no, have the potential also to contaminate waters and plants and kill soil microorganisms as well as the beneficial insects. So, agriculture could also cause air pollutions. No? Sabi natin, air pollution galing sa mga usok ng mga makina na ginagamit natin sa ating farming activities. No? Yung mga farm animals and fertilized soil release substantial quantities of carbon and nitrogen-based compounds, katulad ng methane, nitrogen oxides, and ammonia, no? Which are also classified as potential greenhouse gases. So another effect is on the loss of biodiversity, no? Kasi sabi natin with the modern agriculture, no, nagiging nawawala yung ating tawag natin dito wild o yung mga natural varieties, yung mga wild plants and animals. Napapalitan siya ng mga introduced breeds natin, no? And also, persistent use of chemical products degrades and destroys the soils and waters, no? Affecting animals, plants, and wildlife. No? Gradually, nababago nito yung ecosystems na nagsusupport sa ating biodiversity. Okay? So sa paggamit ng pesticides din, no? Pati yung mga beneficial insects at saka soil microorganisms, no, ay namamatay, no, because of chemical pesticide, no? So on plants and animals consume parts of the crop yield. They are heavily affected by pesticides and can even die from consuming these contaminated crops.
No? So hindi lang mga hayop ang pwedeng mamatay kapag nakakain sila ng may lason na halaman. No? Kahit din ang tao. No? Invasive species can carry pests and diseases which can harm the local ecosystem. And local native plants can also be affected by the use of genetically modified organisms in the form of crops, leading to genetic contamination. And therefore, it will lead to the extinction of our native species. So, water pollution, na-discuss ko na rin yan kanina, no? Water pollution from the chemicals na ina-apply natin. It could be pesticides, insecticides, herbicides, and fertilizers. So, pag in-apply natin yan sa ating halaman, no, pupunta sa ating lupa, pag umulan o nag-irrigate, pupunta yan sa ating mga bodies of water. So, soil erosion and sedimentation equally contaminate water. No? So, with that, no? So, alam na natin kung ano yung mga nagpo-cause ng pollution at kung ano yung kanyang maging epekto sa ating environment. No? So, how to manage this impact? Kasi hindi na pwedeng hindi tayo mag-produce ng food. No? So, what we can do is to manage this effect of agricultural practices to our environment. So, managing the impact of the environment, managing the impact of the environment means giving solution to agricultural pollution. So, yun lang yun, no? So, madaling sabihin, pero mahirap gawin, no? So, pag na-prevent mo yung pollution, wala siyang magiging impact sa, negative impact sa environment. Kasi sabi nga natin, pollution is the single, no, factor for the negative impact sa environment. No? So, mahirap because it entails a cooperative effort, no? So, for the government, no, meron tayong iba't ibang klase ng mga regulations about agriculture, no? May mga batas din tayo about organic agriculture, no? Mayroon tayong good agricultural practices, o yung GAP, good animal husbandry practices, yung GAHAP, no? Good manufacturing practices, no? So, napakarami nating mga regulations, no? But then, we need to strictly monitor and implement, no, these government regulations, no? And maybe, no, we have to monitor and evaluate also the agriculture's environmental performance, no? So, globally, no? So, may mga konti ako na dito sa agricultural environment performance. So parang nire-relate nila yung agricultural productivity versus yung nasisira niya sa environment. No? So, number one is for our government, ano? So, bukod doon sa agricultural related na regulations, meron din tayo dyan yung Clean Water Act, no, yung Solid Waste Management Act, na lahat ito ay nakaka-apekto, no, doon sa ating, sabi nga natin kanina, yung source ng ating irrigation water. No? So kung ma-implement ng maayos yung Clean Water Act, may iwasan yung paggamit ng contaminated water na galing doon sa ating mga rivers. Okay? So second is awareness ng farmers. No? So, para ito sa mga nasa academe, mga nasa agricultural extension works, no? So,
we need to make our farmers aware doon sa kanilang mga in-employ na practices sa kanilang farming. No? Particularly on the applying the right quantity of pesticides and fertilizers that are necessary to get a reasonable crop. No? So, mag-test muna, mag-soil test muna, no? Para maiwasan natin yung sobra-sobrang gamit ng chemical fertilizers. Sabi niya, kung ano lang yung kailangan ng ating halaman, no? Ayun lang yung ating ibigay. Lahat ng sobra ay nakakasama. No? May mga farmers kasi tayo din na kung minsan wala pa naman yung peste, wala pa yung nag-spray na. No? Sabi nila para hindi dumating yung peste, no? Proactive. Okay? So, we encourage also our farmers to use cover crops, no? To prevent bare ground when the actual harvest is over, thus preventing soil erosion and loss of waterways. Huwag natin hayaang nakatiwangwang yung ating lupa na walang bare. No? When I say, karaniwan ito sa mga monocrops, Halimbawa sa mga palayan. After rice, na yan? Nakatiwangwang na siya. No? So, we can use cover crops. Halimbawa, sabugan natin siya ng, say, munggo. No? So that yung munggo as plant, magsaserve siya as cover crops. And then, kapag kailangan ng i-cultivate, no? Isama na dun yung munggo, na munggo plants, o pwede namang i-harvest kung gustong i-harvest yung bunga, no? But then, ito yung magko-contribute din dun sa fertility ng ating soil. Maiwasan natin yung soil erosion. At the same time, maiwasan din natin yung greenhouse gases na nanggagaling sa nabubulok na byproducts ng ating crops. At the same time, nakapag-add tayo din sa fertility ng ating soil. So, we also encourage planting grasses or trees and fences as buffers along the edges of a field that lies on the borders of water bodies. No? Ibig sabihin, para ma-filter natin yung contamination, no? Na hindi mapunta doon sa ating water bodies. Okay? Reduction and the tillage of the fields to reduce runoffs, soil compaction, and erosion. No? And of course, management of animal waste. And number 3, para sa ating mga farmers naman ito, no? Change in agricultural practice. No? So, although mahirap sa umpisa, but I think this is the only way, no? To sustain agricultural productions with minimal impact on our environment, no? So ito yung tinatawag nating sustainable farming practices, no? So sustainable farming practices, examples nito yung organic farming, no? So pag sinabi natin organic farming, it uses ecologically based pest controls and biological fertilizers derived largely from animal and plant waste, no? Though sa Pilipinas, pag sinabi natin organic farming kasi, very strict tayo dito sa word, no? So dapat dito ay may accreditation, no? So kung walang accreditation as organic, no, tawag na lang dito is natural farming, no? So yung hindi gumagamit ng chemicals. Okay? So sustainable farming also employs crop rotation. Yung papalit-palit ng crops. No, hindi yung monocrops. No? So, sa crop rotation kasi, it maintains soil fertility and reduces the risk of pest infestation. No? So, naliligaw din kasi yung mga peste. No? So, halimbawa, magtanim tayo ng rice,
Siyempre, pupunta ron yung mga peste na gusto rice. Pero pag binago natin yung crop sa susunod, no, halimbawa naging corn naman or peanut, diba? So aalis sila, hindi sila nakatambay. Yung peste hindi nakatambay doon sa ating area. And we use also precision agriculture, no? So, pag sinabi natin precision agriculture, we use technology to optimize the use of resources. No? So, halimbawa yung mga tinatawag nating automation, drip irrigation system, sprinkler irrigation system, and so on. No? So, in that way, by using precision agriculture, we reduce waste. No? We reduce waste, we optimize the use of our resources. And another way of sustainable farming practice, no, is yung tinatawag natin regenerative agriculture. May tumatawag din ng permaculture and so on, no? So when we say regenerative agriculture, it focuses on soil health, no, and enhancing biodiversity, which results in better crop resilience and long-term sustainability, no? So importante yung biodiversity and soil health sa agriculture, no? Para hindi ka maging dependent doon sa mga chemicals. Okay? So, sabi dito, to achieve sustainable agriculture, no? So, merong tatlong major principles, no? So, number one, the needs of people. So, ano ba yung pangailangan ng tao? No? So, una is nutrient-rich foods for farmers, farm families, communities, and help to maintain good public health. No? So, mayaman sa nutrisyon na pagkain na ito-produce para ma-maintain yung public health. No? But also improving the quality of life in rural areas. And sabi nga natin, dahil ang agriculture ay negosyo, farming operation must be profitable also. No? And the last principles, the planet and the environment, farming practices must be ecologically sound, promoting healthy biodiversity and sensible management of natural resources. No? So, para lang ma-compare natin, ano, yung sustainable agriculture na tinatawag natin versus yung traditional or conventional agriculture. No? So, nakuha ko itong comparison na ito dito sa sustainoverse.com, no? In different aspect sa resource management, pag sustainable agriculture, it conserves and preserves natural resources. No? So, sa conventional or traditional, deplete or exhaust resources over time. Mabilis ma-deplete. No? Sa chemical use, pag sustainable, we minimizes or eliminate synthetic inputs. Hanggat maaari, walang chemicals. No? But depending on the practice, pwede rin meron din. Kaya lang, minimize. Talagang hindi maiiwasan. No? Sa traditional, it relies heavily on pesticides and fertilizers. Sa soil health, focus in soil conservation and regeneration sa sustainable agriculture. No? Traditional, it can contribute to soil degradation and erosion. Biodiversity for sustainable agriculture, we promote biodiversity and ecosystem resilience. No? Sa traditional agriculture, it may lead to monocultures. No? Pag monocultures, nagre-result yan sa loss of biodiversity. In water conservation, sa sustainable agriculture, we emphasize the efficient use of water.
when we say efficient use of irrigation water, we minimize or avoid losses. No? So, hindi tayo pwedeng magsayang ng tubig. No? Wherein, in the traditional or conventional, it may result in excessive water use and pollution. Kasi malakas yung demand natin sa irrigation water pagdating sa conventional. No? So, of course, minimize negative impacts on ecosystem for sustainable agriculture. Sa traditional, dahil gumagamit ng kung ano-anong chemical, it contribute to pollution and habitat loss. Sa economic viability, no? So, ito kasi karaniwan, no? Yung nagiging issue for sustainable agriculture, no? So, it strives for long-term profitability and resilience. No? In the short term, hindi natin masyadong nakikita agad-agad. No? But for traditional agriculture, often focuses on short-term financial gains. Sa traditional, mabilis kang kumita o mabilis mag-produce sa umpisa, pero later, papahina din. No? Bakit? Kasi magiging dependent ka doon sa iyong input. Sa sustainable, sa umpisa, pag nire-rehabilitate mo pa lang yung iyong soil, no, medyo mahina ang production, pero habang tumatagal, dahil nag-improve yung soil quality mo, at saka yung iyong ecosystem, mas mataas yung possibility na increasing din yung iyong production. So, community engagement, no? Sa sustainable agriculture, we support local communities and social equity. No? Sa traditional, we have limited community involvement or impact. No? Bakit limited community involvement or impact? No? Kasi karamihan dito mechanized na, no? So, kaunti na lang yung taong kailangan para sa activities. So with that, sabi nga, it's time to take action and cultivate a future where sustainability thrives in every field, benefiting both the environment and the future generations. So, sana yung mga farmers will embrace crop rotation, planting cover crops, reducing tillage, adopting integrated pest management, and integrating livestock, mulching, and agroforestry. So that together, we can nurture the land, protect biodiversity, conserve resources, mitigate climate change, and cultivate a sustainable and abundant food system. So with that, thank you very much.